Yo, yo, yo! What, Sir! what's up mga kalindoleste? Ano pala, mga katotpi. So, ayun na nga. So, based dun sa aking sinabi, alamin natin yung sikreto sa ilalim ng ating mga paa. Yun nga, yung lindol. Siyempre, kasama natin ang ating resident geo-expert ko na si Papa Denso. Papa Denso, what's up? What's up? Una sa lahat, hello sa inyo mga katotpi, Boss Lots. Sana okay lang na palagi dyan. At sa lahat ng mga ano natin, pre, mga nakikinig, subscriber man o hindi, sana okay lang kayo palagi. So yun na pare, pag-uusapan natin ngayon yung tungkol dito sa malas na to. Oo. Parang ano dumadalas to. Oo, para tayong tinamaan ng lintik, pre. I mean, speaking in general to na sa Pilipinas, no. Para tayong laging target ngayon recently, pre, ng mga lindol na yan, pre. Oo. So, sige. Alam mo natin kasi yun nga nakakulong daw tayo sa Ring of Fire, pero sige, pag-usapan natin ang bahaba-haba yan ng hindi na medyo improve shorter version. Pero bago lahat, alam mo na Papa Dens. Intro muna tayo. Yes, sir. Let's go. Let's go. So, ayun na nga. Teka, Papa Dens, bago tayo mag-discuss na ito. So, ipaliwanag muna natin ang very light sa mga katotpi natin. Yung mga, although hindi naman kami totoong expert, di ba, Papa Dens? Hindi naman tayo eksperto dito. Ano ba talaga yung Pacific Ring of Fire? Yung parang isang malaking horseshoe daw na tama, parang horseshoe ba yun, pre? Yun yung pre. Yan yung tinatawag na yung horseshoe shape siya. Pero ang tawag talaga sa kanya, pre, yung Pacific Ring of Fire. Alam ko yun na kung saan yung parang yung Ring of Fire na yan yung parang geological trap na parang mostly, not all naman, pero mostly ng mga lindol dyan nangyayari, pre. Kasi based on sa geology, yan nga yung horseshoe shape na yan yung parang may mga fault line, I don't know kung tama ba, parang fault line yata yung tawag. Oo. Parang siya kung horseshoe, pero tawag din ang Ring of Fire, pero horseshoe shape no? Pero parang gano'n na rin yung system. Kasi siya, pre, kumbaga horseshoe, pag gano'n siya, parang U-shape, pero parang dahil nga, technically yung horseshoe, pre, parang bilog diba? Kaya siya tinawag na parang Pacific Ring of Fire. Pero yun nga, horseshoe shape siya talaga technically. Okay. So, parang isipin mo yung Earth para siyang yung basag na eggshell, no? Yun ba yun? Parang ganun Parang basag ganun, na eggshell. Pre. Kasi siya yung may ganun, kumbaga, may mga crack siya, pre, na yung hindi natin madalas na nararamdaman to sa lupa, pero sa ilalim ng tubig, pre, or sa ilalim ng dagat, may mga malalaking cracks yan, pre, na may mga nangyayari. Kaya yung parang bigla siyang nagsi-shift. Diba? Okay. So, tama. Kaya yun ang cause nun, or ang effect nun, yun nga, yung mga nararanasan nating lindol, tapos sa ibang bansa, yung mga nagchu-tsunami, pre, yun yung mga sudden shifts nung nakadalasan nga dyan sa Ring of Fire nagaganap. Grabe, no? Para palang kaya pala, pre, pansin mo ito ewan ko siguro naman din napapansin ng mga katotpi natin to, mga listeners natin to. Yung parang dumadalas, pre, nakakatakot kasi una nasa taas, tapos nasa gitna. Oo. Tapos sa Davao, pinakahuli sa Davao, pre. Oo. Parang isang guhit na ganun. May kung isipin mo, may pattern siya, pre. Kumbaga, siguro yung shifting na nangyayari, parang domino effect, pre. Kumbaga, may nag-shift sa Luzon, sagkasunod-sunod na. Di ba? Pero, ang natin dyan, putang na, hindi naman kumbaga natural talaga yan, pre. Hindi naman natin maiiwasan, ganyan. Pero, moving forward, or sa kalaunan nitong topic natin, magbibigay tayo ng mga tips, pre.
Syempre. Kasama yun. Syempre, education and then tips. So, Yes, sir. ang tanong dyan, pre, so, kung may lindol, ibig sabihin, maaaring may tsunami din. Diba? Parang pre, yun nga yung tinatawag na pre, may dalawang yan eh. Parang dalawang, so to say, dalawang higanting banta dito sa mga na pwedeng mangyari pag yun nga nagkaroon ng mga sudden shifts sa mga sa earth. Puta, anong tawag doon, mga parang trenches ganyan. Alam mo yun, yung parang yung sa dagat, yung sa dagat, oo. Na trenches sa dagat, oo. Parang yung Mariana Trench, di ba? Oo. Kasi yan, kumbaga, kung yung trenches na yan, pre, sa dagat, technically, meron tayong parang 7 yata na trenches na, alam mo yun, ito yung, pag nagkaroon ng movement dun sa trenches na yun, pre, ito yung nagiging cause ng mga lindol. Ayan. Okay. Yung mga yung mga malalang lindol, pre, na umaabot ng 8.0 magnitude sa Richter scale. Tapos yun nga, sa atin, fortunately, hindi tayo nakakaranas ng mga tsunami, pre. Pero, like, yung nangyari nun sa Japan, di ba? Nagkaroon sila ng tsunami. Oo, pre. So yun, grabe, effect din yun. Isa din yun sa epekto ng mga movement na nangyayari sa ilalim ng karagatan. Parang meron tayo nun yung kung syempre di naman natin natatandaan yun, pero as far as I understand, parang yung Cotabato Trench, yung tsunami yun eh. May nagkaroon ng tsunami ng 1976. 8,000 people ang claim noon, pre. Claim. Pero alam mo, pre, ma-divert lang ako ng konti. Alam mo, Pilipinas, pre, sobrang siya eh. Yung geologically speaking, siya eh. Parang though marami tayong islands, pero especially sa Luzon, meron tayong mga natural barrier. Alam mo yan? Yung Cordillera Mountains, pre. Natural barrier natin yan. Para doon sa mga pwedeng maging tsunami, ganyan. Na shout out sa mga illegal loggers na kinakalpot. Tangina nyo. Ngayon baka mag-suffer tayo dahil dito kasi yun nga yung kumbaga yun yung protection natin sa mga ganun nga, sa mga tsunami, mga ganyan. Pero pre, ganun pa man, pre, nung mga 70s nga, kung merong mga kung nangyari ng tsunami na yon, syempre di naman Cordillera yung malapit ba sa Cordillera yung Cotabato, hindi naman no. Pero kung nasa Luzon ng Pero kung sakali man, pre, ang laking tulong nun kung sakaling yun na nga yung sa Ring of Fire, yung malaking pag-aano na talaga, pag lindol, at syempre kasunod nun most of the time may tsunami sa mga mga fault line. Sa trenches pala. Kasi pre, alam mo pre, yung Philippine fault system, yan pre, puta apakahaba niyan pre. Siya, 1,200, I'm not sure kung yun yung exact number pero parang rough estimate, 1,200 kilometers yun pre, na linya na tumatagos sa Pilipinas papunta sa dagat. So, alam mo yun, yan yung pre, yung kaya maraming natatakot tumira sa Marikina. Kasi, pre, yung Marikina Valley Fault, pre. Yes, nandyan yung Marikina Valley Fault or West Valley Fault na talagang rektang dadaan sa Marikina, pre. Kaya pala. Okay, gets ko na. Kaya pala yung mga panahon na yun sikat na sikat yung The Big One na inaasahan, tumama. Kasi, tsaka walang, yung iba dati, pre, ewan ko lang dahil daw sa The Big One, walang masyadong bumibili doon sa bandang Marikina. Dati, lalo na nung mainit yung Big One na yun. Kasi, base sa, yung Philippine Volcanology something, yung PVOX. Yung na yun, pre, if ever na mangyari yan, yung The Big One na yan, lowest magnitude 7.2. Pucha, lowest yun, pre. Lowest yun, pre. Kumbaga, yun na yung pinaka-conservative na number. Kumbaga, base doon sa Richter scale. Kumbaga, class D. Kumbaga, parang gano'n. Hindi pa yun yung class S na halimaw. Kumbaga, yun na yung pinaka-safe
na pwedeng safe pa yun. lalakas ng lindol. 7.2. Pag oo, yun na yun. Kalakas Yun dun, na yung sir. Excuse. Oo, pre. Yun na yung, kumbaga, yun nga, base dun sa ano, yun na yung pinakamahinang pwede na magnitude kung sakali man na dumating yung big one na yan. Knock on wood. Oh, wag naman sana. Yan, pero so, base lang naman yan dun sa ano, sa Feebox. So yun nga, katulad ng pinangako ni Papa Denso, hindi lang yung factoids na to kasi baka nalulunod na kayo sa factoids. Doon tayo sa ano, doon tayo sa tips na lang, Papa Dens, no? Oo. Yung ano, kasi pinaka-effective. again, mga katotpi, walang may kasalanan. Kung sakali man, knock on wood again, kung sakali man na mangyari yan, walang may kasalanan dyan. Kasi, ano yan natural, ganyan talaga disaster. Gumagana yung earth diba? May mga ganyan pangyayari talaga. And we hope na wag sanang tupakin si Mother Nature, wag mangyari yan. Pero if ever na mangyari yan, Boss Lots, eto, ano lang again mga katotpi, ako, sinasabi lang namin to dito sa The Opinionated Titos para kahit papano mapaghandaan if ever man or handa ka kung mangyari yon. So, eto yung tips natin. Unang-una sa lahat, huwag kang magpanik. Ayan, totoo yes, yan. I know, nakakatakot, ganyan-ganyan, nakakapanik, pero alam naman natin yan, Boss Lot, na pag nagpanik ka, yung logical thinking mo at decision making mo sablay. Oo, tama, diba? Tama. Oo. 'Di ba? Una, 'di ba? Kung ikaw alam mo sa sarili mo na malapit ka sa threat zone or yun nga, yung pwedeng tamaan ng the big one. I-mindset mo na siguro yung sarili mo as much as possible, huwag kang magpanic. Tapos pangalawa, maghanda ka ng mga bagay na kailangan mo. Yung mga necessity. Kung go bag. Oo. Yes, sir, go Brad, bag. Ma-interrupt kita ng konti dyan. Nakagawa na ba kayo ng go bag kasi kami ni Mrs. nakagawa na kami ng go bag. Ano lang, simple lang. Simpleng dilata, tubig. Kahit tubig, damit. Nakaano na, friend. Literal ready na. Minsan pag makikita ko sa inyo yung mga napaghanda namin. Simpleng backpack lang, tapos yun nga. Syempre, handa na yung dadalhin mo na lang katulad nung pagkain, first aid kit, flashlight, yung mga simpleng ganun lang. Importante yung mga katotpi. Flashlight, kumot, ganyan. Yan, lagay mo dyan. Tapos, alam mo yun, yung siguro, brief or t-shirt, yung mga basasin yung talagang yung tibong pag may if ever, yun yung tinatawag nating go bag. Yan yung kung ano man ang mangyari, bibit-bitin mo lang yan, you're good to go na. Oo, totoo. So, pwede ka nang lumikas or Very good yun, Papa Dens. So, by the way, kung bawa, lumindol na, lakas na, tumagal na ng mga roughly 20 seconds. Ano mga dapat nating gawin? Anong dapat nating gawin dyan? Resident geological expert, Papa Denso. Yung mga ganyan, pre, kung sakali man na lumindol ng ganyan. Di ba lumilindol na, pre? Putang huwag ka na maghintay ng shout out ng pag-asa. P-Box announcement. P-Box. Kumbaga, ikaw, ang dyan is, di ba, ang laging is duck, tapos pagtago ka sa ilalim. Ako, masasuggest ko dyan bilang resident geologist. Nabubuloy. Bilang resident geologist dito sa The Opinionated Titos, hindi ako naniniwala doon. As much as possible, kung kaya mo magpunta sa isang open space. Kung kaya mo Kung kaya mo magpunta sa isang open space, doon ka tumakbo. Dalhin mo yung go bag mo, dalhin mo yung pamilya mo, yung alaga mo. Yun pa, mga katotpi, kung sakali naman, syempre, importante pa rin buhay ng tao. Pero kung kaya mong bitbitin yung mga alaga mo, bitbitin mo. Totoo naman. Try to go doon sa mga open space. Ngayon, kung hindi naman, kung walang open space dun sa lugar nyo, I'd say magstay ka dun sa, alam mo naman yung bahay mo, kabisado mo, magstay ka kung saan mo alam na sturdy yung structure ng pamamahay mo. Doon ka na lang magstay. Oo.
So again, yun maraming ang ko doon, Boss Lods. So, marami pang mga pwedeng tips, pero yun muna yung tip namin, yung pinaka-basic muna tayo, Papa din. So para sa ngayon. Oo, para alam niyo. Although tinuturo naman sa eskwela niyan, pero ayun na nga, at least kapag napapanood niyo kami at yun na rin ang topic namin, sana makatulong din sa inyo. Yan. May mapulot kayo, mga kalindol. Mga kalindol. Oo. Yun. Sige. So, yun ang natin, So, ayun. Ikaw, Boss Lods, may madadagdag ka pa ba? Ang madadagdag ko lang dyan, kung hindi pa sila nakaka-subscribe, syempre, dapat mag-subscribe na sila sa The Opinionated Titos Podcast. Kami po ay available sa YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, at syempre, may mga preview pa tayo sa mga TikTok. So, yes, again, sir. Maraming salamat po. Kung nakarating ka dito, maraming salamat sa'yo. And huwag mong kakalimutan na maging safe at maghanda. At ako nga pala ang inyong Boss Lods at dito yung medyo galit lang. Oo. At ako naman ang inyong Papa Dencho, yung tito mo na laging galit pero this time naging geologist. So ayun, maraming salamat sa inyo mga katotpi. Hindi na pagtatagal, hanggang dito na lang. Sa susunod na episode, huwag niyong kakalimutan. And again, sabi ni Boss Lods, please do like, share, subscribe, comment. Kung meron kayong gustong pag-usapan or baka kung may nakalimutan kami na mga tips, pwede niyo i-comment dyan sa comment section sa baba. Okay. Alright? So, again, bago pala the Opinionated Titos. Yes sir. May pahabol pala ako. Umiiyak na si Jeric. Shout out. Ay, Jeric. Isang maraming shoutout sa'yo. Maraming salamat sa pag-comment mo, pag-subscribe. Kay Sir Maki ng BMX Cycle Center, maraming salamat sa'yo. Sa pakikinig sa inyo, ni Manila Ma'am Sheila dyan, maraming salamat sa inyo. Saka si Tito Jello, nag-comment din. Nag-comment siya, mukhang active na siya sa YouTube. Mukhang hindi na sa Spotify nakikinig. Shoutout sa'yo, Tito Jello. Shoutout. Isa din yan. Loyal certified. Certified katotpi. Yes, sir. Sige. Mga katotpi, kayo po ay laging mag-iingat. Maraming salamat kung umabot ka dito sa dulo. Hanggang sa uulitin. Paalam. Yes, sir.